Another day, another basketball stories na naman ang pagkukwentuhan natin. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinabi ni Victor Wembanyama sa pagkatalo ng Spurs laban sa Knicks sa Game 4 at ang latest update sa magiging desisyon ni LeBron sa Los Angeles Lakers. Batikos na naman nga po ang inabot ng San Antonio Spurs mula sa mga fans dahil sa pangalawang pagkakataon nga po sa NBA Finals ay nagkaroon na naman nga po ang kanilang mga players ng napakaraming pagkakamali sa clutch moment ng kanilang Game 4 na siya naging rason ng kanilang pagkatalo. Kasama na nga po dyan ang dalawang magkasunod na miss free throws ni Victor Wembanyama at ang pagkakamaling nagawa ni De'Aaron Fox pagdating sa decision making sa last 10 seconds. Kung saan imbis nga po na dribble na lang niya ang bola at hintayin na foul siya ng Knicks ay sinubukan pa nga po nitong gumawa ng layup na kasama ang palad ay nablock rin naman ni OG Anunoby. Ito na nga po ang mismong rason bakit nakakuha pa ang Knicks ng ball possession habang 1 puntos lang ang lamang ng San Antonio Spurs. At pagkatapos nga po ng nakakadismayang pagkatalo ng Spurs sa kanilang Game 4 ay mismong si Victor Wembanyama na nga po nagsabi sa kanyang post-game interview sa media na napakasakit nga na po talaga ang nangyari sa kanila ngayong araw dahil lumamang na nga po sila dito ng almost 29 points. Ngunit nasayang lang naman nga po nila ito. Pero sa kabila nga po niyan ay hindi para naman nga na po sila susuko hanggat hindi pa tapos ang kanilang serye. Sa ibang balita naman, katulad nga po ng napag-usapan natin, ayon nga po sa ikinumpirma ng isang NBA insider, lalo na nga na po ni Luka Doncic na recruit sina Austin Reeves at LeBron James para manatili sa Lakers. Since gusto para naman nga po ni Luka na makasama sila maglaro sa kanilang kupunan. At mukhang wala rin naman nga pong ibang choice dito ang Lakers gayong sinabi na nga po nila Pelinka na susundin nga po nila ang mga sasabihin nitong move. Kaya expect na nga po ninyo na bibigyan ng Lakers sina Austin Reeves at LeBron ng bagong kontrata. Ang problema lang base nga po sa pinakahuling inilabas na balita, ayaw rin naman nga po ng kampo ni LeBron na kumuha lang sa Lakers ng either minimum contract o di kay mid-level contract. Mas gusto pa rin nga po ni Rich Paul na kumuha si LeBron James ng maximum contract. Kaya dyan na nga po mag-iibang storya ng off-season ng Lakers gayong posible nga po na hindi pumayag dito ang kanilang front office. Mas gusto nga na po sana ng Lakers na papirmahin si LeBron ng mas mababang kontrata at gamitin ang kanilang makukuhang cap space para makasungkit ng bagong player. Kaya posible nga po talaga na hindi na bumalik pa si LeBron sa Lakers ngayong off-season.